Ito ang nakakagulat. Viral ngayon sa mundo ng social media ang live video ng retiradong pulis at ngayon mayor ng Baguio City na si Benjamin Magalong matapos nga nitong isiwalat ang lahat ng baho ng Kongreso. Partikular na ang tila nangyaring bypass sa 2025 budget na sa halip na ilaan sana sa pangangailangan ng maraming Pilipino na mahigit 6 trilyong piso ay tila gagamitin lamang nila ito sa darating na halalan. Sa nasabing live video, matapang na sinabi ni Mayor Benjamin Magalo na hindi anya tanga ang karamihan sa ating local government units upang hindi malaman na para sa election money ang naturang pondo. Sa katunayan, hindi rin umano nagkataon na maraming alipores ang House Speaker na si Martin Romualdez sa tuwing magdi-distribute ito ng AKAP dahil tila may tinatawag umano ang mga kongresista na 777 o 7 million para sa AKAP, 7 million para sa AIX at 7 million para sa tupad na siyang makukuha ng bawat miyembro o mga kongresistang nakaalyado sa liderato ng Kongreso. Aminin man raw nila ito o hindi ay talagang talamak na ang pagnanakaw ng mga kongresista sa pondong inilaan para sana sa benepisyong matatanggap ng maraming Pilipino. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, 101% agree na ang pondo ay gagamiti sa halala sa 2025 lalo pat sinabi ng COMELEC na pwedeng magbigay ng ayuda sa panahon ng eleksyon. Palusot na lang kasi nila yung ayuda para makurakot nila ang pondo. Siyempre, malaking nakawan talaga yan. Isipin nyo, bilyon ang budget tapos ang ipinamimigay nila ay milyon lang. Yung iba sa bulsa na nila mapupunta. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been conferring with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. No? At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AIX. Wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung Medical Assistance for Indigenous Patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. No? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pala kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano yung ibang mga local government na walang kakilala? Wala matatanggap talaga. Sabi na lang, sa ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, tupad fund, MAIP fund ang natatanggap ng local government. Ibig nyo The sabihin rest, po, ang humahawak yan are actually lawmakers. so that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs at hinihingi nyo pa sa mga lawmakers.
Yes, oo, kukuha kami sa lawmakers. Tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay eh. Nako. Hindi namin nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila. Bawal daw, sabi nila sa amin. And they're invoking itong Privacy Act. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So, ang nangangahulugan mga kapatid, opo. Oo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Oo. And- Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang itong mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanting proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo ho sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila. Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Alam niyo mga Lods, sa nangyayari ngayong corruption, 'di ba? Sa mga nakikita nating priorities ng gobyerno ngayon, 'di ba, pagdating sa budget, zinero budget nila yung PhilHealth, tapos yung DPWH, grabe yung budget, no? Talagang trilyon. Tapos may AKAP pa, na which is parang useless lang naman yung AKAP kasi may 4-piece di ba? Matagal nang may 4-piece. Pero talagang ginawan nila ng paraan, di ba? Para maisingit nila ang AKAP. Tapos yung sa PCSO, di ba? Nung December 28, may nanalo. Di ba? Pagka January 1, may nanalo ulit. Pagka January 2, may nanalo ulit. Grabe! So, pansinin nyo ngayon mga Lods, yung nangyayari ngayon sa Marcos admin, grabing corruption. Grabe talagang corruption. Yung parang harap-harapan. Diba? Walang hiya no? Ang kakapal ng muka. Talagang harap-harapan talaga. Alam niyo mga Lods, ano lang ang na-realize ko? Kaya pala, pagtungtong pa lang sa pwesto ni Mr. President, ni PBBM, kaya pala tinanggal agad nila yung PACC, yung Presidential Anti-Corrupt Commission na magbabantay sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga buwaya. At sila ang magbibigay parusa pag meron nakikitang ahensya or empleyado ng gobyerno na grabe kung makakurap. Kaya pala simula pa lang tinanggal nila yun. Ang galing talaga ni PBB. Ang galing mo talaga, Mr. President. So since tinanggal yung Presidential Anti-Corruption or Anti-Corrupt Commission, kaya tignan nyo ngayon. Ang kakapal ng mukha, di ba? Walang hiya. Kaya pala, Mr. President, grabing abilidad mo talaga, Mr. President. Believe na kami. Yun na yun pala. Yun na yun. Kaya pala tinanggal yung PACC. Yun na pala yan. Ito na pala yung gustong mangyari. Hanip ka, Mr. President. Ang galing mo!